good afternoon, blessed people. Ang topic po last Sunday sa church namin is the name above all name part 2. Ang part 1 po ay gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo para makuha po natin ang answer prayer natin. Pero dito po sa part 2 po, kailangan po natin umatak sa kalaban para mabawi po natin lahat ng kinuha sa atin ng kalaban. Dito sa Ephesians 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang Panginoong Jesucristo po ay pumunta dito para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At sa John 10:10 po sinabi po, the thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So dito po sa Genesis 14:15, niligtas po ni Abraham si Lot sa pamamagitan po na pag-attack sa kalaban. Dito po, he divided his forces against them by night, and he and his servant attacked them and pursued them as far as Ahoba, which is north of Damascus. So he brought back all the goods and also brought back his brother Lot and his good as well as the woman and the people. Sa Genesis 14:16 sa Tagalog po. Pagdating doon, nagdalawang pagkat sila at sa pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damascus. Nabawi nila lahat ng nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Hanggang buhay ang Diyos, kaya mong ma-recover lahat. Kunin mo ang lahat ng ninakaw sa'yo at kailangan mong umatak sa kalaban. Ganito rin ang ginawa ni David nung nakipagdigma sila sa mga Amalekites sa 130 verse 1 hanggang pababa. Basahin nyo na lang po mga kapatid. Dito po sa verse 5, binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Anion at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbababatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh. Ano ibig sabihin ng dumulog? Nag-pray. Dumulog si David kay Yahweh ng kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiathar, dalhin mo rito si Ephod, at dinala naman ni Abiathar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulis ng iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? And sinabi ng Lord, sige, habulin nyo, maaabutan nyo sila at maliligtas ang kanilang mga biyag, sagot ni Yahweh. Anong ginawa ni David? Nag-pray siya kay Lord. At sumagot po ang Lord. Ang Lord po ay sumasagot sa pamagitan po ng Word of God. Wala pong ibang way para sumagot ang Lord kundi kailangan mo pong magbasa ng Word of God. So, ang may responsibility po na magbasa ng Word of God ay ikaw. I respect yung Sunday na nagsisimba ka, but Sunday is not enough para makalala ang Lord at para makausap siya. Dahil sumasagot po siya sa lahat ng uri ng prayer. Kaya dito sa 1 Samuel 18 verse 20, nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekilita, pati ang dalawang asawa ni David, matanda, bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang mga sinamsam ng mga Amalekites. At sinamsam pa nila David ang mga tupa, ang mga baka, ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan. Sinabi nila, ito ang samsam ni David. Ito lang ang matututunan mo sa mga kwento na to. Kailangan po nating mag-seek ng guidance sa Panginoon at huwag tayong ma-discourage pag may mga problem tayo. Kasi, klaro sa Ephesians 6 verse 20 na hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno ng may kapangyarihan. Yes, yun po ang realidad na dito po sa earth ay may darkness, pero ang pinakamaganda po ay natalo na po ito ng Panginoong Jesucristo dahil sa cross. At paano po natin ito manalalaman, kundi sa pamamagitan po ng babasa ng Word of God. Paano ka lalaban? Paano ka magpipray? Na lahat pala ng lahat nandito sa mundo ay para sa'yo kung hindi ka nagpipray. Paano mo makukuha lahat ng nilakaw sa'yo ni Satan at kaya mo itong makuha pabalik ng 7 beses kung hindi mo alam na ninanakawan ka pala ng kalaban? At kailangan mong magtagumpay dito sa pamamagitan po ng pagpipray. Napaka-importante po na magpray tayo. Tinuturuan po tayo ng Panginoong Jesucristo kung paano magpray. Kung saan siya po sa Bible, ang ginawa niya lang po ay mag-pray na mag-pray.
maa-attack po natin ang kalaban sa pamamagitan po ng pagpipray at kung marunong po tayong mag-bind nito. For example po, may sickness ka, may death sa family mo, may accident sa family mo. Everyday ilalaban mo to sa prayer. Kailangan mo tong i-bind. Dahil sinabi po sa Word of God that wherever you bind here in earth will be bound in heaven, and whatever we lose here in earth will be loose in heaven. So kailangan mo pong matutong mag-binding and loosing. At malalaman nyo po yan sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Word of God. And isa pa pong pwede ko pong ma-share sa inyo ay kailangan nyo pong humanap ng church na buhay para matulungan po kayo kung paano po magbasa ng Word of God. Dahil alam ko po na ang Lord po ay tutulungan kayong makahanap ng church para sa inyo. Katulad din po ng pagtulong niya sa akin kung paano ko po nahanap ang church ko. So I encourage you na lumapit po tayo sa Panginoon kapag may kailangan po tayo, mag-pray po tayo, mag-seek po tayo ng guidance sa Kanya dahil nasa Kanya po ang victory. At dahil nasa Kanya po ang victory, lahat po ng power, heaven and earth ay nasa Kanya. At the same power na kay Jesus ay the same power din na ibinigay niya sa ating mga Christian. Whoever call on the name of the Lord will be saved. Thank you po everyone. God bless.